Magandang umaga po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating daily devotion sa umagang itong ating pong pag-aaralan para sa ating devotion sa umagang ito ay matatagpuan po sa Colossians chapter 4 verse 2. Kung nandiyan na po tayo ay ating pong buksan ating mga Bible at ating po itong sabay-sabay na basahin. Amen po. So basahin ko na po. Colossians chapter 4 verse 2, sabi po natin banal na aklat, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Amen po. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, kayong pasalamat sa umaga ito, Panginoon, sa pagkakataon na ito na inyong binigay sa amin upang makapag-aral ng salita, Panginoon. Dalayo po namin nawa ay bigyan niyo po kami ng wisdom upang, Panginoon, ay maintindihan po namin to at ng inyong salita at amin po itong may apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at nawa, Panginoon, ay makaragdag din po ito na isang magandang encouragement sa amin, Panginoon. So sa dalangin sa Kristo na Tagapagligtas. Amen. Ayan, so bago po tayo magpatuloy ay ating pong muling babasahin ang ating verse para sa ating devotion sa Colossians chapter 4 verse 2. Sabi po ating banal na aklat, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Amen po. So ang ating pong theme para sa buwan na ito ay the power of prayer. Amen po. So gaano nga ba kapangyarihan ang panalangin? Amen po. Yan po ang ating theme. So sinabi nga po na ating verse na continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So ating po ipagpatuloy ating pananalangin sa ating Panginoon dahil nga po ang panalangin po ay isang makapangyarihan, dahil nga po kung hindi po tayo mananalangin sa ating Panginoon ay wala pong magiging saysay ang ating lahat ng ating mga gagawin kung hindi po tayo manghihingi ng panalangin sa ating Panginoon. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay patuloy na nananalangin at lagi po tayong nananalangin sa ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin sa ating sa araw-araw. Yun po. So ang ating devotion na ito ay binigyan ko po ito ng tatlong counting points para matutunan natin at malaman natin kung gaano nga ba kapangyarihan ang pananalangin. Yun po. Ang una po ay ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at guidance sa lahat ng oras. Yun po. So totoo nga po na ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at guidance sa lahat ng oras. Po, dahil nga po, kung tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon, bibigyan niya po tayo ng kalakasan sa lahat ng bagay nating gagawin. At bibigyan din po na tayo ng guidance sa lahat ng oras kung saan man tayo pupunta at kung saan man tayo naman ang ating gagawin sa araw at sa oras na iyan. Po, so, hindi po maging successful ang isang gawain kung wala po itong panalangin. Napakalaga po ang pananalangin ng bawat isa sa atin upang magawa po natin ang ating ministries, ang ating mga gawain sa ating church ay dinadaan po muna ito sa ating pananalangin upang maging successful ang ating gagawin para sa ating Panginoon. Halimbawa na lang po sa ating pagbibigay ng ating mga tracts, pag-distribute po nito ay unang-una po natin ginagawa ay tayo po muna ay nananalangin para bigyan po tayo ng guidance ng ating Panginoon at kalakasan upang makapagbahagi ng kanyang salita. Napakahalaga po sa lahat ng oras ang pananalangin sa lahat po ng ating gagawin at nandiyan po lagi ang ating guidance ng Panginoon. Dahil nga po kung wala pong panalangin ay hindi po mabubuo ang isang church at hindi po magiging matatag ang isang church kung hindi po ito hindi po mananalangin ang ating mga members, sapagkat ang panalangin po lamang po ang makapagbibigay sa atin ng maayos at maayos na paglalatag ng gagawain natin sa ating sa loob ng church at sa mailatag ang mga plano. Dahil dito sa mga plano ay kinakailangan din po natin ay unahin ang pananalangin sa ating Panginoon. Amen po. So maging sa trabaho, ganoon din po. Bago tayo pumasok sa trabaho ay wag po natin kakalimutan na tayo po muna manalangin. Manghingi tayo sa Panginoon ng guidance at ingatan tayo sa ating paglalakbay papunta sa ating trabaho, dahil nga po ang pananalangin na ito ay ito po ay totoong makapangyarihan nga, dahil marami pa na po ang napag-testify dito dahil sa pananalangin ay ginagabayan tayo ng Panginoon at binibigyan tayo ng
katalinuhan, lalo na po sa pag-aaral sa mga estudyante, sa mga nag-aaral, ay kinakailangan din po na tayo po mananalangin atin pong ilapit sa ating Panginoon ang ating pag-aaral upang bigyan tayo ng talino ng ating Panginoon para maging masipag at maging marunong sa ating pag-aaral para sa ating future, near future, para makatulong po ito sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Amen po. So pangalawa ay ang panalangin ay ang ating sandata para malampasan natin ang ating mga kinakaharap na mga alalahanin sa buhay. Amen po. So ang panalangin po ay isang sandata rin po, makapangyarihan nga po, dahil nga po ang panalangin ay isang sandata po para malampasan natin ang ating mga kinakaharap na alalahanin sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Lalo na po pagdating sa financials, kailangan na po nating ipanalangin sa Panginoon para ma-provide po ng maayos ang ating financial na pangangailangan at gastusin. Ngayon po, pangalawa ay yung health. Ating pong ipanalangin lalo sa ating Panginoon ang ating health na maging maayos ang ating pakiramdam, upang sa ganon ay tayo po makapagpatuloy sa ating gawain, sa ating trabaho, sa paghahanap buhay, lalo na po sa ating mga anak. Kailangan po natin na parating ipanalangin sa ating Panginoon na sila po ibigyan ng kalakasan sa araw-araw at ilayo sa anumang mga karamdaman o sakit. Amen po. So ganoon din po ang pangangailangan natin, pangangailangan ng ating mga anak at ang ating personal na pangangailangan sa pang-araw-araw. Atin po ito ipanalangin sa ating Panginoon, dahil dito ay ang Panginoon po ang bahala na mag-provide nito para magpatuloy lamang tayo sa ating pamumuhay dito at sa mundong ito. Dahil nga po sinasabi nga po ng ating Panginoon na kung tayo po ilalapit sa Kanya, tayo Kanya pong tutulungan. Kung tayo po hihingi sa ating Panginoon, ay tayo po ibibigyan. Kung tayo po kakatok sa ating Panginoon, ay tayo po pagbubuksan. Yan po yung pang sinabi sa atin ng ating Panginoon. At pangatlo po, ay ang panalangin ay isang communication natin sa ating Panginoon. Yan po, ang panalangin din po ay isa po itong paraan upang tayo po makipagkausap sa ating Panginoon. Nagbibigay po ito ng bilang isang dagdag na komunikasyon sa ating Panginoon, dahil nga po dito ay tayo po mananalangin sa ating Panginoon kung ano ang ating mga kailangan na hiling para sa atin at para sa ating Panginoon at para sa ating gawain. Dito po natin kakausapin personally ang ating Panginoon. Marami po klase ang pananalangin. Meron po itong tinatawag na individual prayer. Ang individual prayer din po ay isa pong panalangin na kung saan ay ikaw po mismo ang makikipag-usap sa ating Panginoon, na sasabihin mo ang iyong mga pagkukulang sa Kanya, ang iyong pangangailangan at ang iyong mga plano sa buhay ay iyo pong sasabihin sa ating Panginoon at ipananalangin po ito. Ganoon din po meron pa po isang klase ng pananalangin. Nandiyan po ang group prayer, na kung saan ang group prayer po ay nag-uusap po ang bawat miyembro ng church upang maipanalangin kung ano man po pangangailangan ng ating church, ano nga ba ang dapat natin mai-improve sa ating Panginoon. Yan po ang sa group prayer naman po ay doon po natin na dapat i-share kung ano man po ang dapat natin na goal sa ating church, ano man po mga plano sa ating church, ay doon po natin i-open sa group prayer. Napakahalaga po ng group prayer dahil ito po ay mas makapangyarihan, dahil nga po lahat po tayo ay sama-samang nananalangin. Tayo po ay nagbibigay ng good communication sa ating Panginoon, sapagkat kung tayo po ay nagkakaroon ng unity, ay magiging successful po ang isang gawain kung meron po tayong pagkakaisa. So napakahalaga po ang pagkakaroon ng isang group prayer para sa ating gawain. Yan po. So ayan lamang po ang aking mai-share. Nawa po ay may makadagdag po ito ng kaunti sa ating kaalaman kung bakit nga pa ay nakapakapangyarihan ng ang prayers para sa ating Panginoon. Yan po. So maraming salamat po. At
tayo po yung manalangin para sa ating closing prayer. Panginoon, kayo po salamat sa oras ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, sa aming mga napag-aralan patungkol po sa power of prayer, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na kung saan ay kami po ibinibigyan niyo po ng lalong matibay at matatag na pananampalataya para sa inyo, Panginoon, para magpatuloy lamang sa inyong gawain, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, sa salitang ito at sa lahat po, Panginoon, ng mga tao, sa mga member na nagpapatuloy sa inyo, Panginoon. So, sa dalangin, sa ngalan ni Kristo Paligtas. Amen.